Hallelujah, Lord. Sige po, pwede bang minsan pang tayo'y tumayo? Tayo po'y tumayo. Ayan, ready na po ba tayo? Ready na po ba yung mga katawan natin? Ready na ba tayo makinig ng salita ng Panginoon ngayon? Kaya kung ready na tayo, minsan pa nating purihin ang Panginoon sa habang ito. Come on, let's praise God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Oh, we acknowledge your presence, Lord. We acknowledge your Lordship. We acknowledge your kingship over this place, Panginoon. God, wala po kaming ibang itinataas. Lord, wala po kaming iba, Panginoon, na tinatanghal sa lugar na ito, Panginoon, kundi ang pangalan mo lamang, Jesus. At kami ngayon ay narito ngayon, Panginoon. God, kami po'y nahahanda na makinig. God, makinig sa mga salita mo, Panginoon. God, kaya malaya ka, O Diyos. Malaya kang mangusap. God, malaya ka pong kumilos sa buhay, sa puso ng bawat isa. God, dalangin ko po, Panginoon, na sa huling araw, Panginoon, na sa huling Sabado, Panginoon, ng buwang ito, Panginoon, God, turuan mo nga po kaming magpuri, Panginoon, Lord, like never before, Lord. Hallelujah, Jesus. God, salamat, purihin ka sa ipong lahat ng papuri at pagsamba. Ito pong aming panalangin in Jesus' name. Amen and amen. Come on, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Sige po, makakaupo na ang bawat isa. Amen and amen. At yan, makakaupo na din po ang ating mga instrumentalist. Salamat po, salamat. Yan. Ayan, good afternoon, Trivers. Kung paano talaga yung pag-welcome mo, sasabayan ka na. Good afternoon, Trivers! Amen. Magandang hapon po. Ayan, sa lahat po ng mga nandito at sa mga nanonood po online. Ayan, marami po kasing nanonood sa online. Ayan, so magandang hapon. Ayan, at kagaya nga po ng sinabi ko kanina, ayan, nasa huling Sabado na po tayo ng ating series na tinatawag nating October Praise. Ayan, so 3 Sabado at 1 linggo. Ayan, 3 Sabado at 1 linggo po nating napakinggan na yung mga iba't ibang message tungkol po sa pagpupuri, na tungkol doon sa praise, na ano ba yung kaibahan ng praise sa worship, na yung praise na kapag ka nagpe-praise tayo, dapat binibigay mo yung the best mo, na kapag ka nag-praise, dapat hindi yan nakabase sa sitwasyon mo, na kung hindi maganda yung sitwasyon mo, kailangan nakakapagpuri pa rin po tayo. Amen. Ayan, so ngayon, ayan, another message na naman po ang ating maririnig, and I pray na nasamahan niyo po ako ngayon, na tanggapin po natin itong mga salita ng Panginoon, at matuto nga po tayong magpuri. Na kagaya po ng mga nabasa natin, ng mga kakilala po natin, mga worshiper, na mga nagpupuri po sa Panginoon sa Bible. Ayan, so ngayon, ayan, isang verse lang po yung pag-aaralan natin, at dito po tayo iikot. Ayan, kung pwede nating buksan yung Bible natin. Ayan, sa Psalms 139, verse 14. Ayan, isang verse lang po siya. Ayan, at pwede bang sabay-sabay tayo magbasa since hindi naman siya mahaba. Ayan, sige, sabay-sabay po tayo magbasa in 1, 2, 3. Ayan. I praise you and fearfully and wonderfully made. Your works are... Isa pa, parang wala tayong energy. Yung may energy, yung may conviction na parang ikaw yung nagsasabi nito sa Panginoon. Game, 1, 2, 3, go! I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that. Amen and amen. Ayan po, so, ayan, isang verse lang tayo. Ayan, pero, ayan, tignan po natin hanggang anong oras tayo aabot since hindi tayo nakapag-start ng kaagad. Baka abot tayo mga 6 p.m. Hindi, ayan, joke lang. Ayan, so, ayun nga po, I praise you, sabi niya, because I am fearfully and wonderfully made. Na your works are wonderful, I know that full well. Ayan, so ito pong verse na to, ayan, sa mga iba na nakakaalam na, ito po ay sinulat po ni David. Ayan, kilala po natin si David, na si Haring David, yung nakalaban ni Goliath. Ayan, so siya po yung nagsulat nito, siya yung nagsabi nito na, I praise you, because I am fearfully
and wonderfully made. And then, ngayon po, ayan, since ito lang yung verse nga natin, ayan, pinamagatan ko po itong created to praise. Ayan, created to praise. Na nilikha para magpuri. Na naniniwala ka ba na nilikha ka ng Panginoon para purihin mo siya? Amen. Na, tayo po yung nilikha ng Panginoon para po tayo yung magpuri. Na, ayan, and ngayon nga, titignan po natin yung message na makukuha po natin dito sa verse. Una po dyan yung naka-underline na, I praise you. Ayan, I praise you. Ayan, I believe alam po natin kung sino yung tinutukoy ni David dito na pinupuri niya. Ayan, so sa tingin po ninyo, sino yung pinupuri ni David sa verse na yan? Ayan, si God po, amen. So, I praise you. I praise you. Pinupuri kita. Pinupuri kita, Panginoon. So, itong pagpupuri niya, ibinibigay niya sa Diyos, kay God, kay Lord. Parang ang lakas man. Yung pagpupuri ni David, ay ibinibigay po niya kay God, kay Lord, sa Diyos na dakila, sa Diyos na tapat. Makikita po natin dito na hindi po nagkamali si David sa pagsasabi niya na I praise you. Kasi alam naman natin na yung mga pagpupuri natin dapat ay ibinibigay lang natin sa Diyos. Our praises should only be given to God. Amen. Ito yung mga papuri na hindi mo kayang ikumpara sa tao. Di ba kapag tayo may mga nagustuhan tayong ginawa ng mga kaklase natin, mga kaibigan natin, ng mga ibang tao, di ba? Napipraise natin sila, sinasabi natin na ang galing mo, di ba? Ang galing ng ginawa mo kanina. Ang napaka-talented mo. Di ba? Pero wala pa po tayong narinig na, uy, pinupuri kita. Wala pa po tayong narinig na, uy, pinupuri kita, ang galing mo. So, wala pong ganon, di ba? So, makikita po natin na yung praise talaga ay kay Lord lang dapat. Kay Lord lang po natin nasasabi na, Lord, pinupuri kita. Lord, sinasamba kita. Wala po tayong narinig na gano'n na uy, pinupuri kita, ang galing mo. Uy, kapatid, ang galing mo, pinupuri. Wala pong gano'n. So, yung praise, kay Lord lang. Kay Lord lang po ibinibigay. At kung darating man po tayo dun sa punto na parang sinabihan ka ng, uy, ang galing mo kanina. Diba? Ano po yung magiging sagot natin dapat? Glory to God. Glory to God po. Amen, diba? Kapag sinabihan ka ng mga magagandang salita, nawa po yung maging sagot natin is glory to God. Or ang papuri po ay sa Diyos. Kasi po yung papuri ay para lang sa Diyos. Sa Diyos lang natin ibinibigay. And then, tignan po natin ano ba yung ibig sabihin ng praise. Ayan, so kung nababasa po ninyo, ayan, nababasa ba? And so, ang sabi po dyan, halal. And then, halal is a primary Hebrew root word for praise. Root word for hallelujah. Hallelujah. A combination of halal plus Yahweh. So, ayun po yung pinagmulan po ng salitang praise or yung halal. Diba? Halal daw plus Yahweh. So, hallelujah, ibig sabihin, purihin ng Panginoon. Kapag sinabi natin hallelujah, papuri sa Diyos. And then, sabi pa dyan, means to be clear, to shine, to boast, show, or celebrate. Yun po yung ibig sabihin ng praise. Kapag nagpupuri ka, ito daw yung pagpapakita mo na parang ipinagmamalaki mo yung Panginoon. Ito yung Diyos ko. Mabuti yung Diyos ko. Ganito yung ginawa ng Diyos ko. Diba? Ipinagmamalaki mo. Ipinagmamalaki mo na ganito ang Diyos ko. Niligtas ako ng Diyos ko. Iniingatan ako ng aking Diyos. Ganun daw yung pagpapakita ng pagpupuri. Para mong ipinagmamalaki. Na ipinagmamalaki mo ang Panginoon. And then, sabi yung kasunod, show. Diba? Ipinapakita. Na ipapakita po sa mga katawan natin, na ipapakita po sa mga sarili po natin, yung pagpupuri natin sa Panginoon. And then, yung isa pa, yung celebrate. Ayan, nagsa-celebrate ka. Kapag nagpupuri ka, sinaselebrate mo yung kabutihan ng Panginoon, sinaselebrate mo yung katapatan ng Panginoon. So, yun po yung ibig sabihin ng praise. And ngayon po, ito po yung mga 7 Hebrew words for praise. Ayan, sa mga ibang salita po, kung
titignan po natin sa Google, ito po yung iba't ibang paraan ng pagpupuri. I believe ito po ay narinig na natin before, pero mahalaga na ma-refresh tayo at marinig natin uli. Yung una po, yung nasabi ko na nga kanina, yung halal, ayun nga, sabi nga, to jump, dance, to be loud, and clamorous. Yung pagtalon natin, yung pagsayaw natin, yung pagpupuri natin ng malakas, that's praise. Ayan, kung gusto niyo pong tignan yan, ayan, nasa Psalms 150, verse 2. Ayan, and then yung next, yung yada. Ayan, yada, to throw your hands up and forward while making a confession about God. So ito po ay isang paraan din ng pagpupuri kapag nagtataas tayo ng kamay. So kapag nagtataas po tayo ng kamay, ito po ay pagpapakita na pinupuri natin ang Panginoon. Na then yung third po, yung tauda, sabi niya, tauda, to lift your hands in thanksgiving naman. Na yung pagtaas mo ng kamay, at nagbibigay ka ng pasasalamat sa Diyos. Sa Psalms 107, verse 22. And then yung verse 4, yung shabak, ayan, a loud, joyous shout of testimony. Na yung malakas na pagpupuri. Na kapag sumisigaw tayo, kapag malakas yung mga boses natin, na nagsasaya tayo, yun daw po ay tinatawag na shabak. Na shabak. So, panglima naman yung zamar, to worship the Lord while playing an instrument. So, ito pong mga ginagawa po ng mga kapatid po natin dyan na nagpiplay ng instrument ay isang paraan ng pagpupuri sa Diyos. So, kung minsan siguro naisip mo, paano ako magpupuri? Hindi naman ako marunong kumanta. Yung mga so, kung marunong ka mag-play ng instrument, na isa pala po yung paraan ng pagpupuri sa Diyos. Na yung pag-play mo ng instrument. Pero dapat syempre yung mga piniplay mo, yung mga worship song, mga praise song, na yung mga papuri sa Diyos, na baka yung mga piniplay mo naman, yung mga gusto ko nang bumitaw. So hindi po yung pagpe-praise sa Panginoon. Na yung pagpe-praise sa Panginoon, syempre, dapat yung mga worship, yung mga praise song. Na zamar. Zamar, tandaan niyo po yan, mag-exam tayo. Exam na naman. Ayan, so joke lang po. Ayan, so sa pang-anim, yung barak, to kneel in reverence and submission. Ito naman po yung pagluhod. Pagluhod, pagpapakita ng respeto, paggalang, at pagpapakumbaba mo sa Panginoon. So isa po yung way ng pagpupuri. And then yung last po, yung tehila, ayan, to sing a spontaneous, unrehearsed song of the Lord from your spirit. So itong praise naman na to, ito yung tipo ng pagpupuri na nanggagaling sa spirito mo. Na yung bigla ka nilang kakanta na hindi mo ni-rehearse. So yung pagkanta mo na hindi galing sa Planet Shakers, na hindi galing sa Hillsong, hindi galing sa Maverick, pero ito yung pagkanta na hinahayaan mo lang, na may lumabas na papuri, mga lyrics, mga words, na papuri sa Panginoon. And para mas clear, ito po yung kapag naglilid po yung worship leader, tapos walang naipa-flash na lyrics sa harapan. Tapos may mga sinasabi siya mga words, tapos hindi na-flash dyan. So nag-spontaneous po siya. Na yung mga hindi ni-rehearsed na mga awitin. So yun po yung tinatawag na tehila. Na tehila. Baka magtaka po kayo minsan, ano ba yung kinakanta nito? But parang hindi ito kasali dun sa kanta, di ba? So nag-i-spontaneous po siya. Na yun po ay isang paraan ng pagpupuri. Yung mga hindi po na nire-rehearsed na mga kanta. So yun po yung 7 Hebrew words, or sa iba nga pong sabi, ito po yung iba't ibang paraan ng pagpupuri. Kung napansin po natin, na sa mga 7 yan, na meron po silang ginagawa lahat. Na meron silang ginagawa, kaya naman ay sinasabi. So ibig sabihin po, kapag nagpipraise po tayo, hindi lang po tayo basta-basta nakatayo, nakikinig, di ba? Hindi lang tayo basta nakatulala, di ba? So yung pagpipraise po, meron po tayong ginagawa.
Na kapag nagpipraise ka, meron kang ginagawa. Tinataas mo yung kamay mo, pumapalakpak ka, na tumatalon ka, na lumuluhod ka, kumakanta ka. Diba? So yun po yung pagpupuri. So parang kung titignan po natin dito, parang wala tayong excuse, diba? Parang wala tayong excuse para hindi magpuri sa Panginoon dahil napakaraming paraan. Napakarami pong paraan para papurihan yung Diyos. Kung ikaw po yung tipong na mahiyain, di ba? Pwede mong simulan sa kwarto mo. Simulan mo sa kwarto mo. Ayan, pwedeng sa kwarto mo lumuhod ka. Pwedeng sa kwarto mo magtaas ka ng kamay. Kung medyo nahihiya ka pa sa lugar na ito, pwede mong simulan sa kwarto mo. Pwede mong simulan sa bahay mo. Mas maganda po yun na ikaw at ang Panginoon lang talaga yung nakakarinig. Amen. Pwede kasing magtaas tayo ng kamay dito. Ang dali lang namang magtaas ng kamay, di ba? Ang dali lang namang tumalon. Ang dali lang namang kumanta. Pero, di ba, yung puso, yung tinitignan ng Panginoon. So, umpisahan natin na i-practice natin sa mga bahay po natin. Kapag walang ibang nakakakita, kundi ikaw at ang Panginoon lang. Na magpuri tayo sa Panginoon. So, ayun po yung unang part na sinasabi ni David na I praise you. Lord, pinupuri kita. Ito yung paraan ko, Lord, na para purihin kita. And then yung next, dun sa next part, sabi dyan, I praise you because I am fearfully and wonderfully made. So, focus naman tayo dun sa part na I am fearfully made. Ayan, no? So, ano bang ibig sabihin ng fearfully? So, fearfully, ayan, indicates that creating life is a reverent, holy process. Now, yare in Hebrew word, it is translated fearfully but isn't about being scared, but rather about being in the presence of what is sacred. So, yung fearfully daw po, ito yung isang pagpapakita na kapag kinikreate ng Panginoon, yung isang tao, kaya tayo, ay ito daw po isang banal na proseso. Na holy process. Na yung pagkakalikha sa iyo ay isang banal na proseso. And then, ang sabi nga dyan, yung kapag sinabing fearfully, hindi naman ibig sabihin na nilikha kang matatakotin. So, hindi naman po siya ganon. Na hindi siya ganon na magiging matatakotin ka. So, yung fearfully, kapag sinabi, it is about in the presence of what is sacred. Na nandoon ka sa presensya ng banal na Diyos, na habang nililikha ka niya, na isang banal na proseso, at nasa presensya ka ng banal na Diyos. So, yun po yung sinasabing, I am fearfully made. I am fearfully made. Isang banal na proseso. At ay yung mga ipapakita ko pong next slide, ayan yung may picture. Ayan, sige pa ipakita natin. Ayan. Ayan naisipan ko pong ipakita sa inyo. Ito po yung development po ng isang baby sa tiyan ng magulang. So ito po ay pinagdaanan nating lahat. Ito po yung pinagdaanan nating lahat. Wala pong biglang litaw dito. So ayan po. Ayan po yung pinagdaanan natin. Pero parang hindi na nababasa yung ano na. Pero itong pinakataas po, itong parang may bilog. So ito po yung 4 weeks na kapag nabuo na yung baby, kapag 4 weeks na siya, and then yung kasunod niya doon, yung 5 weeks, 6, and then 7. So, dito po makikita na yung heartbeat ng baby. Dito na nagpo-form yung mga daliri niya, lalabas na ng paunti-unti. So, makikita po natin dito yung process. Diba? Yung proseso kung paano ka ginagawa ng Panginoon. Hindi po siya basta-basta. From 4, 5, 6, and 7 weeks, ayan po yung itsura ng baby sa loob ng tiyan ng isang nanay. And then yung next slide, syempre pagkatapos ng 7, 8 weeks, ayan, dito po, yun po yung 8 weeks, and then 9, 10, 11. So dyan na makikita na paunti-unti, di ba? Nag-form na po yung itsura ng baby. Ayan, meron na siyang mata, makikita na yung mata niya, yung tenga, yung kamay niya, mas makikita mo na, yung paa niya. So hanggang 11 weeks po, ganyan na po yung itsura ng isang baby. And then sa susunod, ayan, 12, 13, 14, hanggang 15 weeks, ayan, mas clear na. Mas clear na yung paa, yung kamay,
yung mata, yung tenga ng baby. And then, sa mga susunod, 16, 17, 18, and 19. And doon sa 16 weeks, ito po, nakakapagtas na siya ng paa. And then, joke lang na. So, ito na po yung itsura ng baby sa 16, 17, 18, and 19 weeks. So, unti-unti na po siyang lumalaki. And then, yung last po, syempre, hindi na natin papaabutin ng 40 weeks na medyo mahaba-haba. Ayan, so sa 20 weeks, 20, 21, 22, 23, ayan na po yung itsura ng baby. So, hanggang sa sunod-sunod na mga ilang weeks, na lumalaki na po yung baby. Ayan, sumisipa na siya, nakakarinig na siya. At yun po ang pinagdaanan nating lahat. Na dyan po tayo nagsimula. Na makikita dyan at yung sinabi nga po ni David sa awit 19:13, ang anumang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Diba? Imagine po gaano kaganda yung pagkakalikha ng Diyos sa atin. Hindi siya basta-basta. Hindi siya, alam mo yun, yung ganito na lang, oh, sige, ilalabas ka na. Hindi siya ganon. Na isang maingat na proseso at isang banal na proseso po yung pagkakagawa ng Diyos sa atin. Na imaginein mo po ikaw yon, na nung baby ka, na kahit pa sabihin po nating may mga, kunyari may mga narinig po tayo na hindi ito pinlalo na mabuo, ganon. Pero si Lord po alam niya lahat. 'Di ba? Bago ka pa ilabas ng nanay mo, 'di ba? Kilala ka na ng Diyos. So, bakit ko ba ipinakita itong mga picture na to? Na gusto ko bang makita natin na yung pagkakagawa sa atin ay hindi basta-basta. Amen. Na hindi po basta-basta yung pagkakalikha sa iyo ng Diyos. Na hindi po, alam mo yun, aksidente lang na, ay, nagawa ko to, hindi ganon, di ba? So, pinlano ka ng Diyos, na in-effortan ka ng Diyos, na nag-effort ang Panginoon sa'yo, na habang nasa tiyan ka pa lang ng nanay mo. And dito po sa development po ng isang baby, dito po makikita po natin yung provision ng Diyos, na nagpo-provide siya ng makakain sa baby, and then sa nanay, and then at the same time, yung protection po ng Panginoon ay naroon. So, kaya ngayon malaki ka na, di ba, malaki ka na, ito pala yung pinagdaanan ko nung bata ko. Ngayon mo mas ma-appreciate na talaga mahalaga pala ako sa Panginoon. Di ba, special pala ako sa Panginoon. Na nilikha pala ako ng Diyos na nandoon sa banal na proseso, na doon sa plano niya, na isa pong banal na proseso, isang napakagandang proseso po ang ginawa ng Diyos sa atin. Na kaya nga sabi ni David, I praise you because I am fearfully, na doon sa part na I am fearfully made, na ginawa ako ng Diyos sa ganitong paraan, na paunti-unti may proseso, na hindi mabilisan, inifortan, na so special ka. Na ulitin ko po, special ka sa Panginoon. Mahal ka ng Panginoon, in-effortan ka ng Panginoon, kaya naman po wag nating hahayaan na alam mo yon, itrato ka ng hindi maganda ng ibang tao. Na wag po nating hayaan at wag po nating i-entertain, lalo na po sa mga social media ngayon, di ba? Kumakalat or nararamdaman ng ibang tao ngayon, karamihan mga kabataan na nararamdaman nila na parang walang nagmamahal sa kanila. Diba, parang mag-isa sila, pero sa totoo lang po, diba, hindi ka pa man isinisilang sa mundong ito. Diba, meron ng Diyos na nag-iingat sa'yo, na meron ng Diyos na nagmamahal sa'yo. So, kamahal-mahal ka. Paniwalaan mo yun, kamahal-mahal ka, may nagmamahal sa'yo, at yun po yung Diyos. Kahit pa dumating tayo dun sa point na maisip natin sa bahay natin, parang walang love, parang wala akong love na nararamdaman. Hindi po totoo yun kasi merong nagmamahal sa atin. Mahal tayo ng Diyos, na special ka sa mata ng Diyos, na in-effortan ka ng Panginoon, na kaya nga dapat po maging grateful tayo. Alam mo yun, i-treasure natin itong mga buhay na to. Na huwag po nating hayaan na masayang itong buhay na pinagkatiwala, pinagkaloob ng Panginoon sa atin, na i-treasure po natin. Hindi ka basta-basta. Na mahalaga ka. Mahalaga ka. So, I am fearfully made. Amen. So, yung next naman, sabi dito, I praise you
because I am fearfully and wonderfully made. Na yung part naman po na wonderfully made, ang sabi sa Hebrew word, ito po yung tinatawag na pala. Ayan, pala. Ayan, so sa Hebrew word, ang tawag dyan ay pala. Ang ibig sabihin, dyan na, it reinforces the notion of our individual craftsmanship and purpose. So this phrase means we are created distinct, set apart, or distinguished from other creation. Sa madaling salita po, yung pagkakalikha po sa atin ng Panginoon ay naiiba. Kesa po dun sa mga ibang creation, kesa po dun sa ibang nilikha ng Panginoon. Hindi ka pwedeng ikumpara sa isang unggoy. hindi ka pwedeng ikumpara sa mga hayop, sa mga nasa langit, nasa lupa. Hindi ka pwedeng ikumpara dun sa mga halaman kasi kakaiba yung paglikha sa atin ng Diyos. And alam niyo po ba sa Google, na-search ko, gaano na ba tayo karami ngayon? Gaano na ba kalaki yung populasyon ng mundo ngayon? Ayon po dyan, sa 2023 world population, yung population po daw natin ay nasa 8 billion, na-imagine, 8,045,311,447. Ganyan po karami yung populasyon natin ngayong taon ito. At ang kagandahan po, sabi nga po doon, we are wonderfully made, na wala kang katulad. Na yung pagkakalikha sa iyo ng Diyos ay unique. Na wala kang katulad. Na kahit pa minsan kapag pumupunta tayo sa mga kunyari, kukuha tayo ng NBI clearance, may kapangalan ka. Di ba? Babalikan mo pa after 2 weeks, after 30 days, na may kapangalan ka, pero hindi mo yun kamukha. Hindi mo yun duplicate. Di ba? O kahit pa isinilang kang may kakambal, ayan, tawagin natin muna yung, yung kambal natin. Sakto nandito sila. Ayan, si Justin at saka si Janine. Ayan, tingnan, dito kayo. Ayan, ipakita lang po natin. Ayan, sa mga hindi po nakakakilala sa kanila. Ede, bilapit kayo. Sige, dito po kayo. Yan. Ayan. Diba? Tignan niyo po yung dalawang ito. Harap ka. Ayan, so, ito po si Janine. Ito nasa kaliwa ko. And then, ito po si Justine. So, ito pong dalawang ito ay ipinanganak ng sabay. Magkamukha, tama? Magkamukha po sila. At may ako na kayo. Dito muna. Diba? Ipinanganak sila ng sabay, parehas yung birthday, parehas yung kasarian, parehas sila ng mukha, na magkamukha. Pero kung titignan mo ng maayos, makikita mo na meron pa rin silang kaibahan. Nakasalamin yung isa wala. Hindi. Ayan, so kahit pa parehas sila ng damit, meron pa rin silang kaibahan. Kapag nakasama mo to, alam mo na yung sino yung maingay, sino yung tahimik. Kapag nakasama mo to, makikita mo kung sino yung mas matangkad sa kanila, na kahit nakayuko po yung isa, siya po yung mas matangkad. Diba? So, ayan, sige, upo na kayo. Thank you. Ayan, pinakita ko lang po na nilikha yan ng Panginoon na magkamukha. Kambal, sabay ng petsa ng pagkapanganak, pero meron pa rin silang kaibahan. Ganon yung pagkakalikha ng Diyos sa'yo. Na wala kang katulad. Na kahit pa puntahan mo lahat ng mga taong ito, yung 8 billion na yan, na kahit puntahan mo itong 8 billion na taong yan, wala ka pa rin katulad. So ganoon po kagaling yung pagkakalikha ng Diyos na sa atin. Ganoon ka ka-espesyal. Ganoon ka naiiba na sa iba. And ayan, so unique po tayo, 'di ba? Unique ka. Kaya nga yung mga ibang magshota, 'di ba, kapag ka naghihiwalay, sabi niya, hindi ka na makakakita ng katulad sa akin. Hindi ka na makakakita ng kagaya ko, yung mga ganun. So totoo po 'yun. Totoo 'yan, wala ka talaga makikitang kagaya niya kasi nga bawat isa po sa atin na nilikha ng Panginoon na naiiba, na nilikha ka ng Diyos na wala kang katulad, na may kamukha ka pero hindi mo yan kagaya ng ugali, kamukha mo yan pero hindi mo yan kagayang mag-isip, di ba? So kakaiba, kakaiba yung pagkakalikha ng Diyos sa atin. And kahit po tingnan natin sa mga tao, di ba, yung mga
matatalinong tao, na mga nag-iimbento ng mga gadget. Halimbawa, ito pong laptop na to, di ba? Sigurado ako na itong pagkakagawa sa laptop na ito, meron siyang maraming katulad. Parehas ng specs, parehas ng kulay, parehas ng purpose, parehas. Diba? Parehas yung mga iPhone na lumalabas na gadgets ngayon, pare-parehas yan. Na doon makikita mo na yung kaisipan ng tao ay limitado lang. Na limitado po yung kaisipan ng tao, pero yung kaisipan po ng Diyos. Diba? Dito mo ma-appreciate yung Diyos talaga yan, na yung sa dami ng tao, na nilikha ka niya na ikaw lang. Na nilikha ka ng Diyos na mag-isa ka lang, wala kang katulad, na naiiba ka. So, ganoon po kagaling, na ganoon po kaganda yung pagkakagawa ng Diyos sa atin. Na ganoon po kagaling yung Diyos natin. Na ganoon po ka-limitless yung power niya, ganoon po ka-limitless yung kaisipan ng Diyos, na ganoon ka ginawa ng Panginoon na fearfully and wonderfully made. Na kaya naman ang lakas ng loob ni David Na ang lakas po ng loob ni David na magsabi, Lord, I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Na, Lord, I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Ganito pala yung pagkakalikha sa akin. Wala pala akong katulad. Na wala pala akong kagaya sa mga ibang tao na nakakasalamuha ko. Na maaring kagaya ko yung ugali nila pero hindi ko sila kamukha. Na ganito pala yung pagkakalikha sa akin ng Diyos na tatangi at espesyal. Na isang banal na proseso. Na I praise you, Lord, ang sabi ni David, because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. Na tunay po, nakahanga-hanga ang nilikha, ang mga pagkalikha ng Diyos sa atin. At ito pa yung kagandahan kay David, ang sabi niya, I know that full well. Na I know that full well. Na ganoon po ako kakumpiyansa sa David na magsabi nito na I praise you. Kasi Lord, alam ko yung pagkakalikha mo sa akin. Na ganito yung pagkakalikha mo sa akin, Panginoon, special ako, na unique ako, meron akong purpose. Na kaya, I praise you, sabi ni David. Na kaya naman pong ngayong hapong ito nawa, na nakita po natin na kung gaano tayo ka-special sa Panginoon. At nawa ngayon, makakapagpuri na tayo, nawa maitataas na natin yung mga kamay natin, nawa maipapalakpak na po natin yung mga kamay natin, nawa makakasayaw na tayo, makakalundag na tayo dahil ganito pala ang pagkakalika ng Diyos sa akin. Na hindi po basta-basta, na ineffortan ka ng Panginoon, na mahalaga ka sa Panginoon, na kahit pa sa pagsilang mo, kahit pa sa pagtanda mo, alam niya na nadarating doon sa point na tatalikod ka, na kahit alam ng Diyos na darating ka doon sa punto na para magtatampo ka sa Kanya, pero nilikha ka pa rin niya, na nandyan ka pa rin, na pinili pa rin ng Panginoon na ilabas ka sa mundong ito. Kaya naman, purihin ng Diyos. Na purihin ng Diyos. Purihin ng Diyos sapagkat siya'y mabuti. Purihin ng Diyos sapagkat siya'y tapat. Purihin ng Diyos dahil wala siyang katulad. Purihin ng Diyos dahil karapat-dapat siyang tumanggap ng ating mga papuri. Hallelujah, Jesus. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. O, purihin ka, Panginoon. Purihin ka ng iyong mga nilikha, O Diyos. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Sige po, sa hapong ito, pwede ba natin i-apply yung isang Hebrew word na nabasa natin kanina, yung 7 word na sinasabing tehila, na to sing a spontaneous unrehearsed song of the Lord from your spirit. Na magpupuri lang po tayo ngayon, na ayon doon sa kung ano sinasabi ng Espiritu mo, na hindi po kagaya ng mga kantang ni-rehearse natin. Magpupuri tayo ngayon na nagmumula sa ating mga puso, na nagmumula sa ating mga espiritu dahil karapat dapat tumanggap ng papuri ang Diyos ngayon. Hallelujah, Jesus. Sige po, purihin natin ang Diyos. Hallelujah, Lord. Hallelujah, God. Hallelujah, Jesus. Oh, I praise you, Lord.
I praise you, Jesus. I praise you, Father, for I am fearfully and wonderfully made. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, God. Purihin ka, Panginoon. Oh, we praise you. Oh, we praise you, Jesus. Oh, we praise you, Jesus. Oh, we will lift our hands. We will lift our hands in praise. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. God, aming itataas ang aming mga kamay, Panginoon. Pagpapakita ng aming pagpupuri sa iyo, Diyos. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Oh, we praise you, Lord. Oh, we praise you. Oh, we praise you, Jesus. Oh, we praise you, Jesus. Oh, worthy God. You're worthy God. I will praise you, for I am loved. Oh, we praise you, Jesus. Oh, we praise you, Jesus. Hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah, Lord. Hallelujah, God. Sige, hayaan mo lang na magpuring spirito mo ngayon. Hayaan mo lang na ilid ka ng Panginoon kung paano magpuri. Hayaan mo lang ang Diyos na pangunahan ka sa pagtugtog. Hayaan mo lang ang Diyos na pangunahan ka sa pagtugtog ng mga drums. Hallelujah, Jesus. Hayaan mo lang ang Diyos na pangunahan ka. Hayaan mo lang ang spirito mo na magpuri ngayon. Come on. Papuri sa'yo, Diyos. Papuri sa'yo, Panginoon. Papuri sa'yo, aming Ama. Papuri sa'yo, aming manlilikha. Oh, papuri sa'yo. Papuri sa'yo, Panginoon. Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.